po Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon pong araw na ito ay special na araw para sa kapatid ko sapagkat ito ang araw ng pagdiriwang niya ng kanyang kaarawan. Kaya po, pakinggan po natin kung anong kagalakan ang hatid sa kanya ng dakong ito sa kanyang buhay pananampalataya. Palakpakan po natin si kapatid na Flor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at tunay nga pong may galak sapagkat nagpupurit nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat muli pinagkaloob niya ang aking buhay na pahiram. Na talagang ang buhay na pahiram na iyon na bawat isang nagtutungo dito sa banal na dakong lugar na ito ay nakakadama talaga ng pagkakaiba. Dahil doon natin napapatunayan sa ating sarili na talagang may Diyos at saka siya talaga ang nagbibigay ng lahat. Paano nga po ba nasabing siya nagbibigay ng lahat? Katulad ko po, buhat ng ako ay matungo dito. Nakatulad nyo rin, siguro masasabi nyo na may galak tayo sa bawat araw na kakaibang galak na ibinibigay ng ating Ama. Lalo na putikit ngayon, masasabi kong maligaya ako sapagkat kakaiba ang binibigay niyang galak sa bawat anak niya na nagtitiwala at nananalig sa Kanya. Salamat sa Ama sapagkat sa bawat araw, mayroon at wala na biyaya niya, higit ang pagkakaloob niya ng biyayang kalakasan at ang pag-asa na nagbibigay ng galak sa atin upang tayo ay lumaban sa bawat araw-araw. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, sa bawat araw. At higit po Ama, maraming salamat sa iyo. Kung hindi nga po mayroong isang kang niloob na binigyan ng karapatan na itong dakong lugar na ito, na may isang tumanggap na talagang siya ay nagpakasakit, nagpakatotoo at talagang sa iyo ay may takot na tumanggap upang sa karamihan ay magkaroon ng bawat isang liwanag sa pamamagitan ng pagkakalaob mo ng banal na salita upang itong paraan na ito ay magturo sa amin ng kung ano ang dapat at kung ano ang mali ay siyang huwag gawin, kung ano ang mainam at higit sa lahat, maraming salamat sa araw na ito sa aking mga kapatid na alagad. Salamat po sa bawat araw. Ang bawat araw na pagsasama-sama ay talagang may galak na ipinagkakaloob siya. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid. Bago po tayo magpasimula sa ating tema, nais ko lamang pong tawagin si kapatid na Mirna upang handugan ng isang awitin ng ating kapatid na may birthday. Purihin at dakilain ka, Ama, muli. Sa panibagong araw na ito, ay niloob mo, magkatipon kami magkakapatid. At muli po, nais kong mag-alay ng awitin sa iyo, Panginoon, at gayon din sa kapatid ko bilang anak mo, na nagpapasalamat na walang hanggan sa kanyang kaarawan, naway mangunat maghari ka, Ama, sa aking awitin. Amen. Buhay po ang Diyos. Hindi po ako magsishare sapagkat nasa ko lamang pong awitan ng Panginoon. At ang awitin pong ito ay iniaalay ko at inihahandog sa ating minamahal na kapatid na Flor na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ang awitin pong ito ay pinamagatang sino ako? Sino ako? Sino tayo? Kundi tuwirang tayo nagmamahal sa ating kapatid. Ano nga ba maiaalay mo sa dakong ito? Di po ba ang pag-ibig? Amen. Sabay tayo, kakanta ka rin kapatid ha, palitan tayo. Para sa iyo, mahal na kapatid. Hirap sa Diyos ang ating buhay.
ikaw at ako tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Likaya mo nang ika'y isilang, pagkat tayo bilang tao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig at sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay niyang handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino tayo? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di mo ninais, ikaw rin ay isilang, ngunit salamat tayo'y may buhay. Likaya natin nang tayo'y isilang, pagkat tayo ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi tayo nagmamahal. Sino ako? Purihin at dakilain ng Ama. Maraming salamat po, Ama. Niloob mo na maawitan kita, 10 ng kapatid kong nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Amen. Diyan ka muna. Salamat po kapatid sa maganda mong awitin. Kung ninamnam niyo po ang nilalaman ng awitin ng ating kapatid na hiram sa Diyos ang ating buhay, totoo po yun. Kaya po,
kung pinapahalagahan natin ang hiram nating buhay sa ating Panginoon, marapat po sana o marapat po na sa tuwin na ang kalooban ng Ama ang ating gawin at hindi ang ating kalooban. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Samantalahin ko lang po ang pagkakataon na ito sapagkat ito pong nagdaraos ng kaarawan ay kawan po namin siya sa kawan 6. Nais ko lamang ihandog sa kanya ang bulaklak na ito bagamat pinitas ko lang sa bakod. Subalit ang mahalaga po dito kung paano ang kulay pink ay simbolo ng pag-ibig. Ganyan ang pag-ibig ko sa iyo na ipinunla ng Kristo sa aking puso. Mahal na kapatid, ang tanging hiling ko sa iyo sa iyong kaarawan, naway higit pang pagtitibay at mapuspos ka ng Espiritu sa dakong ito, kung paano nga ang pundasyon mong natutunan sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng banal na Espiritu, higit lalo kang magtibay dahil ikaw din ang makikinabang pagdating ng takda. Happy birthday sa iyo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, umpisahan na po natin ang ating tema sa umagang ito. Bilang tayo ay nakakilala na sa ating Panginoong Hesukristo sa dakong ito. Amen po ba? Kilala na po ba natin ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magnilay po kayo Yamang din lamang nakilala na natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at tinanggap na natin ito sa ating puso bilang siyang mangunguna sa ating buhay. Ano ang marapat nating gawin o ano ang pinagbago na natin buhat ng tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating puso? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, tatawagin ko ang isang alagad upang ibigay sa atin kung ano nga ba ang naramdaman niya sa dakong ito, buhat ng tinanggap niya ang ating Panginoon sa kanyang puso o kung ano ba ang mga isinuko niya sa kanyang buhay upang mapatunayan niya sa Panginoon na ang Panginoon na ang nangunguna sa kanyang puso. Tawagin ko po ang isang alagad na si Jacel. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Sa oras na ito, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Ama sapagkat pinahintulot niyo po na makapagbahagi ako sa mga pagsubok o pagdalisay ay patuloy niya akong ginagabayan at pinapatnubayan. Nilapitan nga po nating mahal na kapatid na magbabahagi nga daw po ako. At ng mga oras na iyaon, sabi ko, siguro panawagan nga ito na makapagbahagi ako. Paano ko nga po ba tinanggap ang Kristo sa aking buhay? Sabi nga, marami nga po sinasabi na laging sa dating buhay, ganito tayo. Ganun po lagi talagang masasabi natin. Sapagkat sa bilang pagkatao, wala po tayong kamalayan kung ano po ba talaga ang nasa ng ating Ama. Na ang alam lang po natin ay gawin natin ito, na akala po natin ay tama, subalit mali po pala sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Sa akin pong naranasan na pagdalisay, sa mga pagsubok, hindi lang sa mga pinansyal, sa kabuhayan, kung ano man ito, pati rin po sa ating kapwa, nagkakaroon din po tayo ng pagdalisay. Subalit, dahil nga po sa araw-araw na pagtungo sa dakong ito, sa pakikinig na banal na salita ng ating Ama, sa katauhan nating manahal na Apo Kunching, ang mga aral niya, tinituno ko po sa aking isip kalooban, sa aking puso, na ganun pala ang tama, na mali po pala ako sa bilang pagkatao dito sa sanlibutan, na marami po pala akong pagkakamaling ginawa, na akala ko'y tama. Nasabi ko nga po na sa dating buhay, mataas po ang pride ko. Kahit po matanda, pag alam ko pong tama ako, sumasagot po ako. Talagang nangangatwiran po ako. Tulad din po ng binahagi ng pamangkin ko po sa laman, si Berhel, na anak na Berhel dito sa gawain, ay kapatid ko siya sa Espiritu.
piloso po akong tao. Na noon po, pag hindi po ako nagsisimba, palasimba po sila, pero ako po, palibasa. Kumbaga sa ano po, hindi po talaga ako, naniniwala po ako may Diyos, na may Hesukristo, may mahal na ina, subalit hindi ko po alam na meron po pala tayong Ama. Amen po ba? Kayo po, di po ba, hindi nyo rin po alam na sa dating buhay meron po tayong Ama? Kaya ganun po ang nangyayari. Ang alam ko lang po, nagsisimba ako, pero hindi ko po ninanamnam yung mga humilya ng pare, sapagat hindi ko nga po alam hindi pa bubukas yung isip ko sa ganun. Sabi ko, pag nagbabasa ako ng Biblia, bakit ganito? Ulit-ulit. Ano ba to ka akong mga ganito? Yung po pala, yun ang pinapagsapasalamatan ko sa Ama. Nung nakarating ako din yung banal na salita, talinghaga po pala ng ating Panginoon na salamat sabagat sa pamamagitan ng dambanang ito, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, natututo po tayo, nakikilala po natin kung gaano kadakilang ating Ama sa ating buhay, na siya nagpahiram. At hindi lamang dahil utang natin sa ating magulang, na tayo, iniluwal tayo sa kanila sinapupunan, kundi ang lubos nating pasalamatan ang ating Ama sapagkat sa Kanya ang buhay. Pahiram lang po tayo sa ating mga magulang. Pahiram lang din po ang ating mga magulang sa ating buhay, mga kapatid. Subalit, pagdating po sa ating Ama, lahat-lahat po tayo ay pantay-pantay na magkakapatid. Amen po ba? At ito nga po yung naranasan kong pagdalisay na natutunan ko po. Meron pong tao na ayoko pong sagutin, pinagpapasalamat ko sa Ama na kahit alam kong tama ako, nakahingi na ako ng pasensya, pero hindi pa rin, parang ulit-ulit pa rin po salita. Pero sabi ko nga po, Ama, bahala ka na. Alam mo yung katotohanan, di ko sinadya. Ginawa ko po, naisipan ko po na meron mang pag-aatas sa akin, subalit hindi ko na po tinupad, sabagat alam ko po kung naroon ako sa mga oras na yun, baka makarinig na naman po ako ng hindi mainam, pagdudulutan ko po ito ng pagkakasala. Sabagat baka hindi ko po mapigilan, masagot ko po. Kaya po, salamat sa Ama, meron pong ginamit na kapatid upang isang anghel na isang tao, sabagat sinabihan niya po ako ng magandang salita na huwag mong patulan, huwag mong pansinin. Alam niyo po, sa pamamagitan ng tao na ito, Ama po ang nagbahagi sa kanilang kaisipan. Dahil nasa kanila ang Panginoon, ang kalooban ng Ama, ang aral niya, yun po ang taong ginamit upang, ang mga taong yaon, upang sabihan ako, hindi man bumaba mismo sa harapan kong Panginoon, subalit alam ko po na Ama ang Panginoon ang kasama nila upang aralan din ako. At salamat sa Ama, marami siyang ginagamit upang sa pamamagitan ng mga taong itong nagmamahal, nararamdaman ko ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sapagat kung hindi doon, baka maligaw na naman po ako at magkaroon po ako ng pagkakasalata sa ating Ama. Kaya po, salamat sa Panginoon, sa ating dakilang Ama, sa araw-araw na patnubay at gabay niya, na sa tuwina, na hindi lang po mga kapatid kong alagad o ang ating mahal na Apo Kunching ang aking inspirasyon, pati kayo pong mga pasyente na nakapagbibigay sa amin ng kalakasan upang makapaglingkod sa ating Ama. Opo, salamat. Alam niyo po ba na kayo pong mga tagasunod at pasyente ang aming inspirasyon, lalo na po ang ating mahal na Apo Kunching, na sa tuwing nakikita po namin na marami po tumutungo dito. Nararamdaman po namin lubos na mahal na mahal po tayo ng Ama. Sapagkat marami po siyang inaakay. Marami po siyang bubuksan. At sa tuwing nakakakita po kami ng mga gumagaling at bumabalik, nasasiyahan po kami sapagkat kung ano yung nararamdaman namin, nararamdaman nila. Nung isang araw, kahapon po ata, na nagbahagi si Mother, gusto ko po siyang itigas pasalamatan.
Sapagat katotohanan ng ating matawad po sa Ama kung tama o mali, kung sa Kanya ako nagkakasala. Pero marami po kasing sa isip naniniwala na ang ating mahal na Apo Kunching ay kinalugdan. Subalit, nalulumbay po ako sapagat sa puso nila parang hindi naman tanggap na talagang pero patawad sa Ama. Pero para po sa akin, para po sa aming mga kapatid na hinirang, hindi po namin sinasamba ang mahal na Apo Kunching, bagkus binibigyan po namin ng mataas na pagrespeto. Kaya sana po, nawaan ninyo kung bakit kami ganun kamahal ang aming mahal na Apo Kunching. Sapagat kundi dahil sa isang kinalugdan, kundi dahil sa pag-aatas ng Ama na kung hindi niya ito tinanggap, wala po kami dito sa inyong harapan. At tulad ko, na sa dating buhay, maraming pinagdaanan, na ang tanging Ama lamang nakakaalam. Hindi ko na kailangan po ibahagi o kalkalin ang aking buhay. Tanging Ama lamang ang nakakaalam. Subalit, sa dami kong kasalanan sa ating Ama, dahil sa nagbalik ako sa Kanya, wala siyang tinanong, bakit mo ginawa ito? Binigyan kita ng buhay ng buong buo, bakit sinira mo? Pero dahil nga po na nagbalik ako, wala siyang tinanong. Bagkus, 2 kamay niya akong tinanggap. Kaya po, salamat talaga sa Ama dahil inakay niya ako sa dakong ito. Ito po'y luha ng kagalakan na nawa sa pagbabahagi kong itong karampot ay makapagbigay sa inyo ng inspirasyon at maramdaman nyo at dumating din yung time na mararamdaman nyo yung tumayo kayo sa harapan. Bakit nga ba umiiyak ang tao yun? Hindi po dahil nalulungkot, dahil nagagala, lumalabas sa ating puso, hindi lang sa isip. Kaya salamat pong muli sa dakilang Ama na patuloy at patnubay niya sa araw-araw. Payak man ang buhay, sa tingin ng tao o nilalang, ay aba, subalit sa dakilang Ama, ako'y mayaman sa Kanyang kaharian. At batid ng Ama, pinagsusumikapan, sasakitan ko po na makatupad sa paglilingkod sa dambanang ito bilang hinirang na lagad. Kami kasama ng aking mga kapatid, pati na rin pong aming mahal na Apo Kunching. Kaya alam niyo po, pinagpapasalamat ko rin po na dahil sa pagbibigil po namin, marami po ako natutunan sa aking mga mahal na inang pastol, ang aming Mami Marisa, ang aking kapatid na Ana, yung si kapatid na Berhel nga po bilang kapatid ko sa espiritu. Marami po, kahit po bata si Berhel sa akin, mas matanda po. Pero alam niyo po, sa pandama ko po, mas marami pa po siyang alam. Sapagkat iba po ang antas-antas ng pagkakaloob ng ating Ama. Kaya po, maraming po salamat po muli at magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po kapatid kung ninamnam niyo po ang kanyang pagbabahagi, kung paano nga niya tinanggap ang Kristo sa puso niya, yung mga bagay na hindi niya ginagawa sa dating buhay niya, ngayon ay nagagawa na niya dahil sa pag-ibig niya sa ating Panginoon at nais niyang makatalima sa kalooban ng Panginoon at makaiwas sa pagkakasala. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At isa po ngayong alagad uli ang tatawagin ko upang handugan tayo ng isang awitin, si kapatid na Annalie Bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpala muli pong umaga sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday ulit. Since nandito po si Tito Rick Sevilla, sa kanya ko po unang narinig ang awiting ito, kaya po inihanda ko po sa kanya ito. At sa atin pong mga kapatid na nasa internet, magandang umaga po sa inyo lahat. Para po sa inyo lahat at para sa ating Panginoon po. Tito Rick, para sa iyo ito ha. Bagamat nakanta ko na po ito, hindi ko lang maalala kung kailan na po. Kahit tagal
mga rin naghahanap. Pagmamahal nasa diyang wakas, isang pagalik na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa dinamin ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligaya man pagkailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ang puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw palang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gano'n man kadalas nga kita'y talikuran at saktan, pagpapatawad ay akat lagi mong laan. Kailan pa man ikaw pa rin, tanda akong tanggapin. Ikaw pa lang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa akin nagniningning. Ikaw pa lang kailangan tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoon. Pwede bang magbahagi ng kaunti, magamat? Nako, sa dating buhay po, ano po? Andiyan si Tita Amor. Babangayin ko muna akong konti. Sa dating buhay po talaga ako po ay napakaraming kahinaan, ano po. Paunti-unti po, sa patnubay ng ating Panginoon sa pamagitan ng Espiritong Banal, yung pong mga kahinaan na yun ay unti-unti pong nagiging kalakasan, ano po. Bilang pagkatao po sa dating buhay, napakarami pong pagkakamali na unti-unti po ay tinutuwid ng ating Panginoon. Ano po ito? Sa dating buhay, marami po tayong hinahanap at ginugusto. Ano po? Kayo po ba ay ganun din po? Sa dating buhay, napakaraming ambisyon. Yung plano po ba? Planong tao na gusto mo, pagdating mo ng ganito, ay ganun ka na. Parang ganun po. Ano po? Napakarami ko pong ginugusto noong araw. Subalit, ang lahat na po ng iyon ay
sa isang iglap ay pinaram. Sapagkat kung hindi po aalisin ng Panginoon yun, maaaring magmithi pa po tayo ng lumabas bilang pagkatao nga po na sa mundo, ano po, maghanap ng trabaho, maghanap ng kung ano pa man. Subalit, salamat sa Diyos kung hindi niya ipaparam sa aking kaisipan sa mga dinaranas ngayon, maaaring makapag-isip po na mawalay, ano po, panandalian, or hindi po natin alam kung talagang mawawalay na po. Salamat sa Diyos at pinaram niya po sa akin kaisipan yon, sapagkat kung hindi po niya aalisin yon, maaari pong ako nga po ay mawalay sa dakong ito. Kaya't purihin at dakilain siya. At isa pa po, para po sa inyong lahat. Sana ma-recall ko yung lyrics. Namnamin niyo po ang lyrics nito, bagamat English po, ano po, ipapaliwanag po sa inyo ng Panginoon. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. When comes the day I dread to see a broken world, compel me from myself grown cold, that your people I may behold. There is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord,
that I may be your heart today. Sa buhay ko po ngayon, talaga pong ang Panginoon lang po ang aking kinakapitan. Ano po? Yung mga dinaranas ko ngayon na hindi ko naranasan dati, unti-unti pinararanas sa akin ng Panginoon para sabi niya, anak, magtibay ka, maging matibay kasi napakalampa ko po. Kaya salamat sa Kanya. Nawa po ay wag akong bitawan ng ating Panginoon. Wag akong iwanan. Kaya po, purihin at dakilain siya. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating Panginoon. Po kapatid. May natutunan po ba kayo sa una niyang awitin? May ninamnam po ba kayo? Ang sabi po sa nilalaman niyang kanyang awitin, samot dulog niya sa ating Panginoon. Nung wala pa tayo sa dakong ito, lagi tayong dumudulog sa ating Panginoon. Ngayon, nung nadako kayo dito, sinagot na ng ating Panginoon ang inyong dulog. Iyon ay makilala nyo ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching upang makamta natin ang kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan at kaliwanagan ng ating buhay. Amen po ba? Kaya mga kapatid, panatilihin natin ang ating nadama at ang ating tinanggap upang lalo tayong maging magalak sa bawat sandali ng ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ngayon po, tatawagin ko lang po ang isa pang tagasunod, si kapatid na Danilo, upang ipahayag niya kung paano nga ba nanahan o nang tinanggap niya ang banal na Espiritu sa dakong ito, ano ba ang binago sa kanya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Magandang umaga po sa hapong ito sa inyo pong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ayan. So, nagagalak na naman po ako ngayon dahil 2 days ago nag-share po ako dito at ngayon po ay muli na naman po ako nakatindig dito sa inyo pong harapan. Sabi nga po ni kapatid na Marie na ano po yung kung paano ko po natanggap si Kristo nung pong ako po ay napunta sa dakong ito. Sa inyo pong lahat, sa mga ngayon pa lang ho ulit nakakita sa akin, sa Biyernes pa lang po ako mag-iisang buwan dito po sa ating dambana na kahit po maiksing panahon pa lang po ang paglagi ko dito, pero po sa buong katauhan ko po, naramdaman ko po ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Na sa dating buhay po, na kahit na ilang araw pa lang o ilang linggo pa lang po ako dito, naramdaman ko po na nananahan at nangunguna sa araw-araw kong buhay ang ating Ama. Dahil po dati, kahit nakikita niyo po ako na laging nasa simbahan ng bahay pare, na halos lahat, hindi ko naman po itinataas ang sarili ko, halos lahat alam ko. Sabi ko nga po si Father Steve, nung panahon po ni Father Steve na yun gagawin na lang niya. Kumbaga po ako ang nagplano, gagawin na lang po niya. Na ngayon po, na kahit na hindi ko po nagagawa yung nagagawa ko po dati, nararamdaman ko po na kinalulugdan po ako ng Ama. Dahil po doon po sa dating buhay, sa nakaraan ko pong buhay, kahit po ako ay lagi pong nakasimbahan, hindi po maiiwasan ito po na-evaluate ko sa sarili ko sa ilang linggo ko pong pagpunta dito sa dambana, na meron pong mga pag-uugali po akong nabago mula po nang nakilaan nung nanguna po sa buhay ko ang Ama. Ang una po, kahit po na lagi ako nagsisimba, lagi akong nakikita ko po yung leksyonaryo na doon po nalalaman ang mga pagbasa at mga humilya ng ating gospel ng ating kura paroko, pero hindi ko po ito napagbibigyang pansin, napagbibigyang nilay o reflection
Sa ngayon po, ilang araw pa lang po akong naibigay o naipagkaloob po sa akin ng kapatid kong si Sister Ana ang Biblia. Subalit po sa ilang araw po na iyon, bawat buksan ko po ang Biblia, talaga pong hindi pwedeng hindi ko bigyan ng refleksyon bawat po nababasa ko sa banal na aklat. Yung po ang isa po sa mga napansin ko po sa aking buhay sa ngayon. Tulad po kanina, bago po ako pumunta po dito, bago po ako maligo, binuksan ko po yung Bible at ang nakita ko po doon sa pahina po ng Biblia, kung gusto mong sumunod sa akin, talikdan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus araw-araw at sumunod sa akin. So binigyan ko po siya ng refleksyon na ano po sa aking kaisipan, kahit na anong pagsubok, pagdalisay ang ating nararamdaman, once po na nanalig tayo sa Kanya, hindi tayo bumitiw, pinanaligan natin siya, pinanguna natin siya sa ating buhay, kahit na po maraming pagsubok, na paglalampasan po natin, hindi po ba? Tapos po, isa pa pong nakita ko kanina sa Bible, sikapin mong makapasok sa makipot na daan patungo sa aking kaharian. Na binigyan ko rin po siya ng pagninilay kanina, kailangan po kahit na nagbabata tayo ng hirap sa buhay, nagbabata tayo ng mga pagsubok, panaligan natin na siya ang nangunguna sa atin. Dahil kung siya ang nangunguna sa atin, makakapasok tayo doon sa pintuan sa kaharian ng Diyos, di ba po? Kaya po, ayun po, isa po sa mga na-evaluate ko sa sarili ko, yung pong dati-rati, araw-araw, nakikita ko yung leksyonaryo, binubuksan ko, alam ko yung kung ano babasahin ng first reading, alam ko yung babasahin ni Father, pero hindi ko po binibigyan ng refleksyon. Hindi ko po siya binibigyan ng pagninilay. Pangalawa po na ano ko po sa aking sarili, dati po talagang kahit po aaminin ko po sa inyo, dahil sabi nga po ang pagsasabi ng katotohanan, pagsasama ng maluwat, diba nga po? Na dati po, kahit po sa kumbento ho kami nakatira, o sa kumbento po ako dati nakatira, hindi ko po maiwasan ang magmura. Aaminin ko po sa inyo yan. Kahit po na nasa kumbento ako, nakikita niyo po ako na doon ako lumaki o doon ako ilang taon din kami magkakasama ni Father Steve, hindi po maiwasan sa akin ang pagmumura. Pero po, sa ilang linggo ko po, na pagpunta po dito sa Dambana, pag po may narinig akong salitang ganon sa kapwa ko, pipikit po ako. At sasabihin ko po sa sarili ko, patawarin niyo po siya, hindi po niya alam ang kanyang sinasabi. So yun po, sa akin po, sabi ko nga, sa ilang linggo, nakikita ko yung pagbabago. Hindi nga po isang pitik, mababago ang tao, hindi ba po? Pero po, paunti-unti sa sarili mo, nalalaman mo na nagbabago ka mula nung maghari sa iyo ang Diyos. Pangatlo po, ito po talagang hindi po mawawala, hindi po dati, sa dati ko pong buhay, once po na may problema ako, problema po ang pamilya ko, lalo na po yung mga kapatid ko tsaka po yung magulang ko, yung bang nagmumuryot agad ako, yung naiirita ako, naaasar ako, na sabi ko, bakit ba ganito? Lagi na lang ganito ang nangyayari sa amin. Pero po ngayon, sa nararamdaman ko po sa halos mag-iisang buwan, may problema nga po dumarating o pagdalisay na dumarating po sa akin, wala po akong bigat na nararamdaman sa dibdib. Wala po akong alalahanin sa aking isipan.
kahit po may problema, may pagdalisay po ako na experience o na nakakatunggali, panatag po ako. Yung po bang kahit na, yun nga, maraming problema, nakakatulog pa po ako na mahimbing sa gabi. Pero po dati, sa dati ko pong buhay, magigising po ako ng 12 midnight, 2 o'clock, 3 o'clock hanggang umaga na. Iniisip ko yung problema namin. Pero po ngayon, kahit na po yung mga kapatid ko, yung nanay ko, minsan po nagdumadaing po sa akin. Sabi ko, sige kako, idudulog kako kita sa ama para maibsan ang nararamdaman ninyo. Tapos, nung pong minsan, yung pong kapatid ko umiiyak po sa akin, nasa malayo po siya dahil hindi po sila nagkakasundo nung biyanan niya. Sabi ko, iyak siya ng iyak sa akin. Tapos may sinabi pa siya sa akin, sana kunin na siya nung biyanan kong lalaki. Parang ganun. Sabi ko, Diche, masama yun. Wag umiral sa iyo yung mangibabaw sa iyo yung galit mo, yung puot mo o yung pagdaramdam mo sa biyanan mo. Ang gawin mo, kung ano man ang sabihin niya, pakinggan mo lang. Palabasin mo sa kabilang tenga mo. Tapos, pagkatapos niyang sabihin yon at nanahimik na siya, pumikit ka, sabihin mo sa ama na hindi niya alam ang nagagawa. Hindi niya alam ang mga sinasabi ng biyanan niya. Ipinagpapasa Diyos mo na lang siya. Nasa dati ko pong buhay, hindi po ganoon ang ginagawa ko. Basta po pag, tulad po niya, pag may ganyan, ay, sige, anuhin mo yung biyanan mo, ganun-ganun mo, sige. Yung bang ipinupush ko pa siya na mapunta dun sa maling pamamaraan kung na dapat dun siya sa tuwid na magkakasundo sila ng biyanan niya, pinupush ko siya doon sa, sige, ano yung biyanan mo, sagot-sagutin mo, parang ganun po ba? Pero po ngayon, sabi ko nga ho, hindi pa po ako ganun katagal na pumupunta po sa ating dambana, pero ilan pa lamang po yun sa napansin ko po na nagbabago po sa aking buhay. Ito last na talaga. Na dati ho, dahil nga ho, siguro sa atin naman po lahat, pag wala kang pera, muryot ka, di ba? Aminin po natin yon. Pag wala kayong pera, muryot kayo, di ba? Pero po, ako man dati, muryot din ako na, 100 na pera ko, ganun. Pero po ngayon, aaminin ko po sa inyo, no, 30 pesos lang po laman ng wallet ko, pero po, masayang-masaya po ako. Kasi po alam ko na siya po ang gagawa ng pamamaraan para yung mga kinakailangan mo sa buhay mo, makamit mo. Hindi ba po? Kaya po sa inyo pong lahat, lalo na po dun sa mga may karamdaman, wala po akong nararamdaman sa physical ko pong pangangatawan, pero po nakita ko po doon sa kalooban ko, tsaka po sa spiritual kong pagkilala sa sarili ko, nakita ko po na unti-unti, hindi man karakaraka, unti-unti nababago ko po yung pag-uugali ko. Na sabi ko nga po sa inyo dati, nakikita niyo ho ako na masayahin, pero masayahin pa rin naman ho ako sa ngayon. Pero ho, dati, masayahin akong tingnan. Pag ako na lang ho mag-isa, sabi nga ni Ate Glo, pag siya nag-iisa, ano-ano na naiisip namin. Ako man po, naranasan ko rin po yun. Pero po ngayon, kahit po ako lang po ay mag-isa lang po sa tahanan namin, panatag po ang kalooban ko. Dahil alam ko po, meron pong isang ama na nangunguna po sa aking buhay sa mga sandaling ito. Kaya po sa inyo pong lahat, wag na wag po nating pananaigin ang kalaban. Basta po, kung pumapasok man po sa isipan natin na may mga naiisip tayong hindi na ayon sa kalooban ng Ama, labanan po natin. Dahil po yan, pag hindi natin napaglabanan yan, tayo ang talo. Sa inyo pong lahat, God bless us all. Yung kapatid, po kung gaano ka
Hello. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Kapayapaan, kapanatagan, pag-asa sa buhay na hindi natin makakamtan saan man dako tayo magpunta, kundi sa dakong ito sa pamamagitan ng aral ng banal na Espiritu sa araw-araw na nakikipagnig sa atin sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, ang isusunod ko po ay ang ating Mother of the House upang higit pang magbigay sigla sa buhay pananampalataya sa ating lahat dito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Muli sa araw na ito na pinahintulutan mo, na ipagsigawan ng iyong kabutihan at kadakilaan sa bawat araw. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa dakong ito ang iyong espiritu'y nananahan upang makapagtipan kanino man at tuwirang may handog ang nasa mo sa bawat nilalang na sa iyo naghahanap ng lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Nakakaaliw naman po ang mga nagbabahagi. Ano po? Alam nyo po, kung ninamnam nyo po, bawat isang nakikinig, ang bahagi ng ating mga kapatid mula sa simula at ang awit ng ating mahal na kapatid na Leng, sadya pong mararamdaman nyo po na hiniheli kayo ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Kaninang umaga po, pagmulat ng aking mata, naramdaman ko na sa buong pagkatao ko ang kaukulang bahagi ng Diyos, yung lakas na ibinigay po niya sa aking katawan. At salamat sa Kanya, sapagkat sa loob ng 2 linggo na nakarecover na po ng husto, ramdam ko na sa sarili ko na balik normal na po ang aking katawan. At salamat din po sa Kanya, sapagkat sa bawat araw, patuloy po niyang pinadadama na hindi siya nawawalay. At kung inyo pong pinagnilayan ang bahagi ng mga kapatid ko, simula sa simula hanggang kay kapatid na Danilo, alam mo anak, nakakagalak. Talagang ganyan ang tumatanggap sa Diyos. Ano man ang mayroon ka, ano man ang wala ka, pantay lang ang pakiramdam mo. Buhay po ba ang Diyos? At yun din po, sabi nga sa ating facilitator, paano mo naramdaman sa sarili mo na ang Diyos ay nananahan sa'yo? Alam niyo po, habang nasa taas po ako kanina, kaarawan po ng ating kapatid na Flor, happy birthday. Ibabahagi ko lang po sa inyo, nagkaroon po ng kaukulan na sabi niya sa akin, Mami, ipagluto niyo po ako ng ganito. At kami po ay, masarap ang ulam namin ngayon kasi kahapon po, nag-ano lang po kami. Mild lang po yung kinain namin kahapon. Ngayon, masarap ang ulam namin kasi may birthday. Ganyan po yung sarap ng buhay namin sa taas at sa piling ng Espiritong Banal, sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Naroon po yung galak sa aming puso na sa napakasimpleng kaparaanan na ginagawa ng Diyos sa aming buhay, napakalaking galak ang aming nararamdaman. Amen po ba yun? At kanina po, sabi ko nga, bawat araw, walang patid ang paghahandog ng Diyos sa dakong ito. At kung andito rin po kayo kahapon, sa pagluwal po na ating mahal na Apo Kunching, kung paano po kami nagsisigawan sa galak, na sabi nga, kapag nararamdaman mo ang Diyos sa puso mo, nung kang lumuha ka sa galak, hindi ka nahihiya sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? At kanina, sabi ko po sa aking mga kapatid, inayos na po nila, sabi ko, bilisan natin sapagkat si kapatid na Marian Facilitator, ang hina ng 2 kalan po namin, ano po, subalit salamat sa Ama, kapag lahat ng ginagampanan mo ay iniaalay mo sa Kanya, sa palagay mo bilang tao ay mahina ba ang baga nito? Kapag ibinigay ng ating Panginoon, halos sandali lang, magagawa mong gawin ang lahat para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ito po ang talaga pong, sabi ko nga sa ating Panginoon, ito isang paraan na alam kong natanggap ko na ang Diyos sa puso ko. Habang ako po ay nagbibilot ng Shanghai, alam nyo naman po yung Shanghai na yan, walang makatatarok kung yung pambalot mo ay kakasya sa binili mong karne. Amen po ba yun? Subalit napakalinaw po ang bahagi ng Espiritu sa aking kaisipan. Anak, huwag mong ipagalaw sa mga kapatid mo ang pagbilot. Patututuhanan ko sa iyo na ako'y sumasa inyo sa dakong ito. Ibilot mo ang Shanghai, ang binili mong karne at ang binili mong pambalot, sasakto lang. Walang labis, walang kulang, walang masisira.
Siyempre po bilang tao, paano mo gagawin yun na masasakto yun? Samantalang, hindi mo magagawa na ang inilagay mo sa isa ay malalagay mo rin sa kabila. Minsan malaki, minsan maliit. Alam niyo po, purihin ng dakilang Ama. May umakyat ng 2 kapatid ko. Sabi ko sa kanila, wag niyo yung gagalawin ha. Sabi ko, siguro iniisip ng mga kapatid ko, si Mami naman, ang sela naman, sapagkat may gusto akong patutuhanan sa binahagi sa akin ng ating Panginoon. Wag niyong gagalawin, akong bahala dyan. Sabi ko po, alam niyo po, purihin dakilain ng ating Panginoon. Habang tinatanggal ni kapatid na Marie, ito po, may pagninilay po ito. Habang tinatanggal po ni kapatid na Marie yung mga pambalot, yung ano po na yon, yung pambalot po sa lumpia po na pambalot, sabi ko, ang kapal pa nito, ang konti na lang nung karne. Sabi ko, nag-aalinlangan po ako bilang tao. Sabi ko, ano kayang lalabis dito? Parang yung pambalot lalabis eh. Pero sabi ni Espiritu, sasakto. Sabi po niya, ano po? Alam niyo po, purihin dakilain ng ating Panginoon. Nung nalalapit na po matapos, walang labis, walang kulang. Sakto ang karne, sakto ang pambalot. Boy pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Ganyan po ang ating Panginoon. Kailanman ay hindi siya magbibigay ng labis na ipagkakasala mo. At kailanman ay hindi rin siya magbibigay ng kulang na ikalulumbay mo. Kundi kaya niyang ipantay ang parehas upang may galak ang puso mo. Boy pa ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa buhay ko po, habang pinagninilayan ko po yung bahagi ng mga kapatid ko, ito po ang tinuran sa akin, anak. Kapag tinawag ka ng kapatid mo, ito ang baybayin mo sa kanila. Sapagkat ito ang hindi maunawaan ng lahat. Bakit nga po ba kailangan maglingkod? Bakit nga po ba kailangan sumuko sa Diyos? Ano ba ang ginagampanan ng Diyos sa buhay mo? At paano mo siya tatanggapin sa buhay mo? Alam niyo po, babaybayin ko po sa inyo ha. Hindi po ito sa pagmamayabang. Hinihingi lang po ng pagkakataon na kailangan mabaybay. Kaya kapatid na Leng, huwag kang malumbay anak. Kailangan danasin mo para may magawa ang Diyos sa buhay mo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, kung wala nga pong daranasin, walang magagawa ang Diyos. Amen? Although kaya niyang gawin lahat sa'yo, subalit ikaw tao, kung pawang kasaganaan na nakakamtan mo, hindi mo pa rin maiisip na mula yun sa Diyos. Kapag ikaw ay nasa pagkatao, amen po ba yun? Iisipin mo, alam niyo po, ganito po yan. Ang sabi ng Panginoon, siyempre po kami magkakapatid, nagninilay po kami. Lahat ng mga isinuko ng mga kapatid ko, kapag binahagi ng Panginoon, pinagninilayan po namin lahat yan. At isasample ko na po sa inyo si Madam Beth. Mami Beth ha, isahin kita. Isasample ko po siya. Sapagkat tinanong ko po sa Panginoon, Ama, napakarami namang matatalino na maaaring sumuko sa'yo. Bumaba sa pedestal at puntahan ka sa lupa. Subalit, bakit hindi magawa ng ilan? Siyempre po, hindi naman po kasalanan yon. Hindi ko naman sila binibigyan ng kaukulan para sila'y husgahan ko. Sapagkat pinagnilayan ko ang kapatid kong si Beth, si Elizabeth. Tinura ng Ama, anak, yan ang katotohanan. Maraming ang may taglay ng ganito, subalit ako nakakalirip ng puso ng tao. Kung ako'y kayang biguin ng tao, hindi ko ibabahagi sa kanya para sa akin. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, kailangan po pala maramdaman ng Diyos na hindi mo siya bibiguin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung naganap kay kapatid na Beth. Nasabi ko nga, sa aming magkakapatid, sa dakong ito, siya po yung may pinakamataas na antas na pinag-aralan na nakamtan niya sa buhay na bilang tao. Amen po ba yun? At antas-antas man ang sinuko ng bawat isa, napakahalaga pa rin yun kahit pinakamaliit yun na isinuko mo sa Diyos. Amen po ba yun? At dyan po papasok ang bahagi ko po sa inyo. Sabi ko nga po kay Mami Beth, kapag babaybayin ng mga kaukulan, maging kayo po, mararamdaman, maaari po kayo mag-evaluate sa sarili nyo. Kaya po pala ang daming natatakot na maglingkod dahil natatakot silang mawalan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, sa bahaging ito, sa lugar na ito, baybayin niyo po, suriin niyo po kaming lahat. Bukas po ang aming libro. Wala po kami itatago sa inyo na kahit na ano, maging isang apo kunching. Alam niyo po ang payak na buhay na aming pinagdaraanan. Nasabi nga ng ating Panginoon, kung hindi tayo magsasabi ng katotohanan, para tayo naglalaro lang. Amen po ba yun? Subalit sa dakong ito, ang lahat na ibinabahagi sa iyo ay pawang katotohanan na nararamdaman ng bawat isa at tuwirang nararanasan. Kaya maging kayo sa mga inyong upuan, maiisip nyo, kung nangyari yun sa mga kapatid ko nagbahagi, maaari din gawin ng Diyos sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Baybayin ko daw po ha. Simula po ng
kami ay naglingkod sa dakong ito. Magwawalong taon na po ako sa April 5 bilang isang mother of the house. Nasabi ko nga sa ating Panginoon, sa unang pag-akay po niya sa akin, ang dami ko pong katanungan. Paano ko gagampanin? Paano ko isusuko? Samantala nakikita mo na yung mga mata bilang tao, ang mga obligasyon na dapat mong gawin bilang pagkatao. Amen po ba yun? Subalit ng dahil ang buhay na Diyos, sa dakong ito'y nakikipagtipan, at sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, may salita po siya na binitawan. Ang pangako ng ating Panginoon ay kakamti ng bawat isa kung ikaw mismong may katawan ay makikipagtotoo at susuko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At doon na po naganap. Siyempre po, sa unang buhay, hindi, sabi nga ni kapatid na Danilo, kung ang pera mo sa wallet ay 5,000 na lang, kakabahan ka na, sapagkat sanay kang humawak ng perang malaki. Kung ang pera mo, ngayon na nandito ka na, 20 pesos na lang, kahit wala pa, masaya ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Paano nagaganap ito? At yan nga po, sabi nga, alam nyo po, doon sa lugar namin, mayroong isang tambayan po na kubo doon, mga kalalakihan. Tuwing hapon po, nagiinuman yon. At tuwing umaga may nakastambay doon. Alam niyo po, kami lang po yung pinagkikwentuhan. May nakausap po ako isang tricycle driver. At ito pang tinuran. Tingnan mo nga, Eka, yung mga yan. Araw-araw, Eka, nandun na Eka kay Apo Kunching sa Divine Mercy. Pero tingnan mo yung buhay nila. Umiiba pa yung buhay nila. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano sila nakakabili ng ganyan? Paano sila nakakabili ng ganyan? Paano sila nakakabili ng ganyan? Paano nila nakakamtan yung ganyan? Alam niyo po, sabi ko doon sa taong nagsabi sa akin, yan nga kako, ang kaukulan na dapat magnilay ang tao. Sapagkat ang tao ay materyoso. Amen po ba yun? Kaya doon naman sa kaganapan na pinahintulot ng Panginoon, material naman na bagay na ibigay sa'yo at nakita kang maging marangya sa paningin ng kapwa mo, magkusumikap ngayon ang tao, alamin ang sekreto mo, bakit ganyan ang buhay mo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sabi ko nga kay Mami Beth, alam mo Mami Beth, napakapalad mo. Isipin mo, yung ginagampanan ngayon ng mga anak mo, na dati ikaw nagpupunyagi para sa anak mo, ibinabalik sa'yo, sobra pa. At kung paano mga pundasyon nila para sa'yo, hindi mo yan magagawa nung ikaw'y nagtatrabaho. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pinakialaman ko pa, ano po? Ako rin po. Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Hindi po ito sa pagmamayabang. Sapagkat sabi nga ni kapatid na Dani, kailangan mong itakwil ang sarili mo para maramdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Buhay mo ba ang Diyos? Alam nyo po, sa amin po, payak lang po ang buhay namin. Sobrang payak lang. Subalit sabi nga, nagpupuri kami sama, sapagkat doon sa kapayakan na yun, binubulag ng ama na hindi makita ng tao, akala nila mayaman kami. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, hindi ko po yung tinatanggihan kung akalain ng tao. Sadyang, nasumpungan ko po ang paghukay ng ginto sa dakong ito na masasambit ko po na pagsabihin ng taong para kaming mayaman, tatanggapin ko po yun sapagkat ang pinaglilingkuran namin ay super yaman. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po ba, sabi ko po kahapon, Ama, last money never dies. Amen po ba yun? Iisa-isahin ko po sa inyo ha, paano ba nakakaraos ang isang kapatid na Marisa? Paano ba nakakaraos ang isang lingkod ng Diyos? Sabi ng Panginoon, anak, baybayin mo sa kanila upang mag-adhika sila na paglingkuran ako. Hindi lahat ay kakamtin nito ng lahat. Subalit mayroon pong criteria, mayroon pong kailangang ibigay mo sa Ama na ito yung kanyang ito po yung kanyang panuntunan para ibigay niya yung sa'yo. Nang isuko po namin ang aming buhay sa ating Panginoon, siyempre po, sa una mahirap. Mahirap naman sabihin ko sa inyong tanggap ko na kaagad. Hindi po. Siyempre, andun pa rin po yung pag-alinlangan. Paano ang buhay mo? May binabayaran kang ganito. Lahat ganito. At number 1 po yun, na isa nakakapagabagabag sa tao. Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob, sa bawat araw, alam niyo po, pag ako'y pinapili, noon at ngayon, mas gusto ko yung buhay ngayon. Buhay mo ba ang Diyos? Nakita niyo naman po ang mga alagad. Sabi ko sa Panginoon, Ama, last money never dies. Kapag pinakita mo sa Diyos kung ano ang wala ka at buong puso mong inilagak sa Kanya, alam niyo po, ang bait-bait niya. Amen po ba yun? Sapagkat alam po niya kung ano yung sinuko mo. At alam po niya kung ano yung kailangan mo. Kaya sa bawat araw,
kung paano nagpupuri ang aming mga kalooban, ang aming puso sa ating Panginoon, lalo rin po siya na nagbibigay ng daan para lalo mo siyang kilalanin. Hindi lamang sa mga material na bagay, kundi ang kabusugan ng Espiritu na nagpapagalak sa puso mo, daig mo pang isang mayaman na hindi ito mabibili sa tindahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon nga po pumasok na, alam niyo po, kung mababaybay niyo lang po ang kaukulan na kabutihan ng Diyos sa bawat isa, kaya naipagsisigawan po talaga namin, sapagkat kilala po namin ang aming mga sarili bilang sa unang buhay. Amen po ba yun? At nang dahil tinanggap namin ang Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, ako mismo, nararamdaman ko na nililingap ako ng Diyos sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Nararamdaman ko sa puso ko na hindi man hingin, ibinibigay pa ng Diyos, may sukli pa. Buhay po ba ang Diyos? At hindi lang yun. Yung nakakain ng mga mayayaman, pwede naman sila mag-ulam. Di ba nag-uulang sila halimbawa, 2 putahe, 3 putahe? Hindi po sa pagmamayabang. Kapag inutos ng Diyos, inatas ng Diyos sa kapwa mo, na ikaw ay pakainin ng ganito, sobra pa sa 3 putahe makakain mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yan po mga kapatid, simple lang sapagkat material yan. Subalit, sa bawat araw, lahat ng yan hindi namin maipagsisigawan kung hindi ginagawa ng Diyos sa buhay namin. Amen po ba yun? At yan din po ang dahilan bakit po kami nagsusumakit na makatupad sa ating Panginoon. Sapagkat lahat po, mula ulo hanggang talampakan, kayang ibigay ng Diyos. Hindi man pagdakarakara, eto na. Sabi nga ni kapatid na Dani, ngayon 30 pesos na lang ang pera ko. Masaya pa rin ako. Alam mo, bulungan namin sa kanina sa kanya, mamaya may anghel na walang pakpak na lalapit sa'yo para dagdagan yun. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ibig sabihin, yan ba'y plano ng Diyos? Sino magbibigay ng ganun sa kapwa mo? Kung halimbawang makamtan mo yun, wala na tao. Unless nahihingi ka. Subalit kapag ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa'yo, hindi mo man sambitin, ipadadama sa'yo ng Diyos kung kailangan mong gawin sa kapwa mo upang magalak ang kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lang po mga kapatid. Sa dakong ito, nararamdaman namin ang paglingap ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo. At sa bawat araw, kung paano pinahahayag po niya, panghawakan niyo lang po na mahigpit ang kanyang salita. Bawat araw, walang labis, walang kulang, may labis man kundi ang pag-ibig ng Diyos. At kapag ito po ang nanahan sa bawat isa, alam niyo po, kahit wala po kayong pera, bantayan niyo lang po ang banal na Espiritu. Kapag kumata ang ilong, mag-wish na po kayo, magkakapera kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi ako nagbibiro sa inyo, dahil sa inyong pananalig po yun. Ako, kapag nakikita ko po yun, inaangkin ko na po yun. Sapagkat, hindi tao ang tinanggap ko, kundi ang Diyos na nagpapatupad sa kataon ng mahal na Apo Kunching na tuwirang naghahasik sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Ibinahagi ko lang po sa inyo ang isang alagad, kagaya sa katauhan ni Mami Beth, at kaming lahat po, at galak sa aming puso, sapagkat sa katauhan ng mahal na Apo, na wala na kaming mahihiling pa. Nakakalapit kami, nakakahalik kami, nakakayakap kami. Hindi na kailangan pumila pa kami para kagaya ng iba. Pero hindi ko na sila sasaklawin. Subalit sa dakong ito, pinatutuhanan lang ng Ama na ang Diyos ay malapit sa tao. Kaya ang Diyos ay hindi dapat ipagkait sa tao. Ngayon, upang makamtan natin lahat ito at maramdaman natin na ang Diyos ay sumasa atin, tanggapin niyo po ang banal na Espiritu at sa katauhan ng mahal na Apo, magbanalig at magtiwala po kayo, siya ay suma sa inyo. Muli, magandang umaga sa umagang ito. Salamat po kapatid. Masaya po ba kayo? Amen po. Isa lang po ang nakuha ko sa pagbabahagi ng ating kapatid na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunching, magdeposito tayo ng magdeposito sa ating Panginoon. Kahit maliit sa araw-araw ang naidideposito natin, pag naipon yun, malaki po. Iyon po ay ang mabubuting gawa at ang pagbabago natin para sa sandali na kailangan nating mag-withdraw, may mawi-withdraw tayo. Subalit kung wala tayong dineposito, wala tayong mawi-withdraw. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Bagamat andyan na po ang ating Apo Kunching, subalit sa kapahintulutan po, meron pa pong isang magbabahagi. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na Beth Chico. Salamat pong muli aming Panginoon sa pagkakataong ibinigay mo na
makatindig kami sa harapan ng mga anak na inakay mo na makarating sa dambanang ito. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo sa pagkakadating nila dito sa banal na lugar na ito, na dahil sa kagustuhan mo, mahal mo sila, kaya sila ay nandirito. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Para lang po ma-summarize yung mga narinig natin na pagbabahagi ng ating mga kapatid, isa lamang po ang aking magiging patoto.